Yo, what's up? Karkarot, Carl Singson, Flipcity.ph. Discuss natin yung mga sneaker news this past week. 8/12 ngayon, Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyo lahat. First up, check natin yung mga Nike sneaker releases this week. Unang-una sa lahat, yung Dunk Low University Red and Silver, which is a great shoe, especially kung pang araw-araw. Sa mga skaters dyan, napakaganda nito kung bibit nyo lang. Casual Dunk Low fans, cement colorway or silver colorway, medyo off. Hindi ko alam kung para sa akin lang, hirap bagayan yun, especially kung jeans or even other colored pants. Ang week na rin na to, nag-release din yung isa sa mga retros ng sapatos na well sought nung past few years, like yung Dunk Low Pandas na umabot ng nag-range ng 10,000 to 20,000 no COVID years. Isa rin to sa mga Dunk Low na colorways na umabot ng ganong pricing, which is yung Dunk Low Spartan Green na itong past week pala nag-retro na. Napakaganda ng colorway na to para sa akin. Isa to sa mga Nike Dunk Low na dapat binibili mo kung gusto mo ng staple, pamorma mo ng casual, especially very close to neutral na green. Napakaganda. Napakadaling bagayan niya, especially in 2024 na napakasikat nung mga earth tone or neutral colored na fits ngayon. Kung magkakaroon ako ng chance ang makakuha ng size ko, size 9 kukunin ko. Pero para sa akin kasi yung mga Nike Dunks na nagpa-price range sa Nike or sneakers app ng 5,495, low quality. Especially kung yung quality niya is same quality nung Nike Dunk Low Pandas na yung mga bagong releases, yung Panda na onting crease mo lang ay nagmamarka or after a few uses ay nagbibitak yung toe box leather. Medyo cautious ako sa pagbili ng Dunk Low na Spartan Green. Hopefully magkaroon ng sale and then makuha ko sa like yung past 3 colorways na nakuha ko recently, yung Dunk Low Championship Red, Dunk Low Razor Blue, saka yung Dunk Low na Dolphin. Mga colorway na gustong gusto kong makuha back 2020, hindi ko na matandaan. Back then, napakataas ng resale value niya, umabot ng 10,000 to 12,000 Sa ngayon, nakuha ko siya ng 3,400 to 4,000. Doon ko lang nakuha nung nag-sale yung Nike. Magkakaroon din pala ako ng review ng tatlong sapatos na yun, so abangan nyo yun. Yeah, Dunk Low Spartan Green kung trip nyo, kunin nyo. Sunod na napakagandang release this week. Para sa akin, sobrang inaabangan ko itong sapatos na to. Jordan 1 Low Shadow. Pag tinignan mo yung pictures or references sa sneakers, Nike app, or even some leaked photos, may kita mo yung cut niya. Halos same cut ng Jordan 1 Low Black to. Nirelease nitong mga huling buwan. Which is nire-release din ulit sa iba't ibang bansa. Napakaganda ng cut, napakaganda ng material. So, para sa akin, tong Jordan 1 Low Shadow na to is must cop, especially kung wala ka pa ng Jordan 1 High Shadow na nahabol ko rin. Or sana i-retro din nila in that same material. Itong Jordan 1 Low Shadow, abang ko to sa sale. Kasi para sa akin yung SRP price nito masyadong mataas For 7,895. Masyado na siyang close sa Jordan 1 High prices from 9,995. Tapos yung Jordan 1 Low to 7,995. 2,000 lang yung difference. Feeling ko magkakaroon ng sale in the next few weeks para sa sapatos na to. Although, napakalabo na makakuha ko ng size ko. Makakuha ko ng sapatos na to in a used condition or even close to SRP price na below SRP price. May mga mag-out dyan. Sa pang pair para sa akin, sa mga paborito kong Jordans, nag-release nito huling mga araw. Jordan 11 Space Jam in low cut edition. Hindi siya retro kasi ang pinakauna release ng Space Jam colorway high cut. Para sa akin, sa lahat ng Jordans, ang pinakamagandang Jordan para sa akin is Jordan 11, walang katumbas. Jordan 11 Bread, Jubilees, Terry's, Nike 96, Concord Bread Lows. At yan, napakaganda ng material. Kung gagastos ka ng 11,000 para sa isang sapatos or Jordan, isa ito sa mga sapatos na kailangan mong gastusan. Kasi makikita mo yung quality ng material tsaka ng cut. Very flexible ng Jordan 11. Magagamit mo siya sa casual, form, even basketball use kung trip mo. So yeah, para sa akin, isa sa mga inaabangan ko tong Space Jam Jordan 11 low cut. Although medyo torn ako kasi yung low cut, hindi ako sure kung paano bagayan. Jordan 11 high cut, madaling bagayan para sa akin. Pero yung low cut, medyo hindi ako sure kasi most probably sa short mo lang siya maibabagay or athletic shorts. Na-expect ko na magsisit to kung nakikita nyo yung mga past releases ng Jordan 11, hindi masyadong tinatangkilik. Yung mga Jordan 11 Cherries, yung mga Gratitudes, yung mga nagsit yan. Pati yung mga Neapolitans, kahit napakaganda ng mga colorway na yan, nagsit yan. Etong mga past few months, medyo hindi maganda yung kinakalabasan ng mga releases ng sapatos sa Nike or Jordan brand. Halos lahat ng sapatos nila ay nagsisit, which is another discussion na pag-uusapan natin mamaya. Tawid natin sa Jordan 4 Military Blues. Recently, nag-release lang yung Jordan 4 Military Blues. Nagkaroon na rin ako ng on-hand nung Jordan
4 Military Blues nandun sa kwarto. Bibigyan ko kayo ng review sa Jordan 4 Military Blues. Another video or even sneak peek, makikita nyo yun dun sa other page ko, sa Flip City page, kung saan nag-resell ako ng mga sapatos. Jordan 4 Military Blues. Last year nagkaroon ng leak na magkakaroon ng Jordan 4 Military Blue Retros. Yeah, back in 2023, well sought, very well awaited tong sapatos na to. Ang hindi sinabi ng Nike kung gaano karami yung stocks na i-release nila. So, yung number of stocks ng Military Blues napakarami. From mga recent maximum number of pairs ata ng sapatos ng Nike, umabot lang ata ng 300 to 500,000 Parang isa sa mga record-breaking nila tong Jordan 4 Military Blues na to, umabot ng, as per leak news umabot ng 1 million pairs to now 1,700,000 pairs. Ang makikita niyo yung Jordan 4 Military Blue na magsisit not only sa online stores, pati sa physical stores ng Nike, Jordan, or even other stores here in the Philippines like Atmos or Titan. Nung release date, nakakuha tayo ng size 11. Tapos lahat ng bigger sizes ng Jordan 4 Military Blue. Ang mga hindi nag-sold out ay yung mga smaller sizes or yung mga standard sizes from size 5 to size 9.5 ata hindi nag-sold out. Pero yung mga size 10 and above nag-sold out yan. Sa mga gustong mag-cop ng mga smaller sizes, makukuha nyo rin agad yan. Pati mga bigger sizes, tingin ko makukuha niyan sa mga physical stores. Sigurado mas maraming stock sa mga physical stores. Maraming Nike stores dito sa bansa. Pati sa Titan. Napaka-daling kunin ng Jordan 4 Military Blues. So kung sneakerheads kayo, napakagandang news niyan para sa inyo. Katulad ko. Pero unfortunately, ang negative side nitong napakaraming stock nito, Jordan 4 Military Blue, sa dami ng stock na ni-release, 1 million to 1,700,000 pairs na ginawa, maraming pairs may flaws. Which is isa na ako sa nakakuha ng pair na may flaw. Ang first pair na nakuha ko sa Jordan 4 Military Blue, na daming flaw, napakaraming flaw. Pag tinignan mo yung midsole niya, napakakalat nung shoe glue niya dun sa midsole tsaka sa body part, may kita mo yan. Yung ginamit nilang glue colorway pa almost gray. Tapos yung unang nakuha kong sapat, may creasing sa toe box, pati sa sockline. Meron din damaged box. So, unfortunately, hindi lahat magkakaroon ng malinis na pair ng Jordan 4 Military Blue dahil nga sa dami ng pairs na ginawa. Marami ring pair ang nakatawid na may flaws. So, ingat-ingat na lang tayo. Kung gusto nyong mag-claim or bumili ng pair ng Jordan 4 Military Blues nyo, make sure na i-check nyo ng maigi yung sapatos nyo bago nyo iuwi. Kasi kung nasa store pa kayo, pwede nyo pa siyang palitan. Make sure na lang na na-check nyo ng maigi. As per photos, white yung body ng Jordan 4 Military Blue. Pero pag sa personal, meron siyang shades of slate or gray. So, medyo turned ako sa kulay na yon. Pero pag tinignan mo yung colorway ng babae tsaka ng colorway ng kids, white na white siya. So, pag pinagtabi mo yung men's tsaka yung women's colorway ng Jordan 4 Military Blue, iba yung kulay. So, para saan mas maganda yung white na body? Pag tinignan mo yung sa women's tsaka sa kids release, mas maganda. Kumpara dun sa men's release na slate gray yung body niya. So yeah, yun lang naman yung thoughts ko sa Jordan 4 Military Blue. Pero kung collector ka or gusto mong gamitin to araw-araw, napakaganda nitong sapatos nito. Napakadaling bagayan, especially ang ganda ng blue niya, putok na putok. Sa tingin nyo, kakap nyo ba yung Jordan 4 Military Blue kung alam nyo napakarami ng release? Kung napakarami kang makikita na kaparehas ng sapatos mo? Or malaki yung chances na magkakaroon ka ng flaws sa sapatos nyo? Let me know down in the comments below. This week, karoon ng parang hoax. Di ako sure kung bug or anong nangyari sa Nike or Sneakers app. Pero the last 2 weeks, nagkaroon na announcement dun sa Sneakers app na magkakaroon ng re-release ng Kobe Italian Camo. Ito May 9. And then eksaktong pagdating nung May 9, 10 AM, nakapasok kami. Hindi ko alam kung dahil sa dami ng pumasok or sa daming gustong mag-check out, sira or nagloko yung Sneakers app. Kasi 20 minutes na stuck yung mga tao dun sa checkout na yon. Naglo-load lang na naglo-load. Kahit ako, chinecheck ko yung wifi ko kung mabagal or naglolo ko ba yung PC ko or even yung phone ko kasi trinay ko rin sa data. After a few refresh, ilang beses ko na-refresh yung page, walang nangyayari. So, nagtataka na ako. After 20 minutes ng paulit-ulit na ginagawa yon, walang nangyari. Pagka-refresh ko ng isang beses ulit, lumabas yung Kobe Italian Camo tsaka Kobe Phillies na sold out agad for some reason. And then, pag tinignan mo sa maraming pages sa Facebook or even sa sneaker news dito sa Pilipinas, makikita nyo na walang nakapasok or walang nakapag-checkout ng Kobe Italian Camo tsaka ng Phillies. So, probably bug lang yon sa Nike or Sneakers app na need lang nilang i-fix. In 2022, di ako nakakuha ng sapatos na. Hindi ko matandaan ako ng sapatos yon. Pero madalas kasi ako, everyday ako nag-check sa Sneakers app kung
kung may bagong release. Same with this na Kobe, nag-release sila ng 2 weeks notice na makakaroon sila ng re-release. And then, eksaktong release na nung sapatos, 20 minutes nagloko, tapos biglang nag-sold out yung sapatos. Ang pinagkaiba lang in the past few years, ang ginawa nila nireschedule nila after nung bug. Meron din namang other sapatos na nag-bug, pero hindi na ulit nag-reschedule ng release. So, hoping tayo na magkaroon ng reschedule sa Kobe Italian Camo tsaka Philly Colorway. Kasi gusto ko magkaroon ng Kobe. Kahit yung Italian 4 lang, yung Philly kahit hindi ko na siya makuha. Kasi yung gusto ko lang naman na design ng Kobe's yung Italian Camos. Yung embossed snake skin. Yun yung isa sa mga gusto kong Kobe's yung reverse Grinch, yung Grinch, tsaka itong Italian Camo na to. Abangan na lang natin the next few weeks or few days kung magre-reschedule sila ng re-release. Probably hindi siya magre-release kasi kung titignan niyo yung sneakers app, meron din doon meron din doon Jordan 4 na red cement tsaka meron din doon Jordan 4 na crafts. Na last 2 weeks ago, nandun siya. Pero pag pinindot mo ngayon sold out na for some reason pero hindi naman siya nag-go on sale. 50-50 tayo dun sa rescheduling ng Kobe Italian Camo. Tawid tayo ng konti sa hip-hop community. This past 2 weeks, nagkaroon ng 8 diss track war si Kendrick tsaka si Drake. Napakaganda nung laban nila. Trending yun, especially yung unang banat ni Kendrick dun sa track ni Metro Boomin na Like That. And nagpalitan sila ni Drake from Push-Ups to Euphoria to Meet the Grahams. Napakaganda ng mga nirelease nila. Na-curious ako kung maapektuhan ba yung bagong release ni Drake na sapatos na Nocta 2. I was expecting na magkakaroon ng negative na effect yun sa brand ni Drake. Pero nung kinumpara ko siya sa mga last releases niya, especially nung mga first signature shoe ni Drake na with Nike, with Nocta 1s, tsaka yung collaboration with Air Force 1s na hindi ganun kabilis bumenta. Pagka-check ko ng release ng Nocta 2s, ubos lahat ng sizes except yung smaller sizes from size 5 to 7.5 up. Naubos yun. So, feeling ko nakaganda yung diss track war nilang dalawa ni Kendrick na mas na-promote yung sapatos niya na mas mabenta. Which is, para sa akin, hindi siya magsusold out kung walang promotion or walang noise ng war sa music industry. Tignan nyo yung sapatos, parang lang siya Air Max lang siya Fubu, Reeboks lang siya, white colorway. Kaya hindi ko siya masyadong type. Kung yung first colorway na orange siguro, mas maintindihan ko pa kung magsusold out siya. Pero yung white colorway, masyadong basic para sa akin. So, kaya hindi ako interested na makuha yun. Yung Air Force 1 na collaboration niya, maganda daw yung high quality. So, looking forward ako na magkaroon ng personal pair noon. Pero other than that, wala akong masyadong interest sa mga sapatos ni Drake. Unless na lang yung collab niya with Jordan 4 or yung OVO collabs. Let me know kung tingin nyo mas napaganda ng promotion ng this word Kendrick and Drake yung mga kanya-kanyang brands nila, the fashion industry and the sneaker industry. Isa sa mga biggest news this week sa Nikes. Meron ng teaser or collaboration si Travis Scott with Nike which nag-release sila ng panibagong signature shoe niya which is named the Jumpman Jack. Yan, nag-release na sila ng first colorway dito sa Pilipinas. Ngayon magkakaroon ng sunod na release ng colorway yung may red swoosh. And then sa Instagram ni Travis Scott, nag-release siya ng teaser na kasama niya yung isa sa mga idols niya which is Kanye West. Which is a big speculation, especially in the sneaker community, kung babalik ba si Kanye sa Nike. After being free agent in the past few months, separation with Adidas. Ngayon may sarili na siyang brand which is Yeezy. Kung titignan niyo yung website niya, makikita niyo na affordable lahat ng products niya, yung sa mga clothing, sa shoes, which is ang magandang speculation niya sa sneaker community kung babalik ba siya sa Nike kasi napakagandang market nun. Which is para sa akin, feeling ko hindi siya babalik kasi yun nga yung rason kung bakit siya umalis ng Adidas para magkaroon ng sariling brand. Ano yung use na babalik siya sa Nike, which is another Adidas. Magiging boss niya lang din. Feeling ko a few collaborations would be good, katulad ng ginawa ni Travis Scott sa mga unang labas ni Travis Scott sa Jordan 1 Low collaborations. Hopefully bumalik si Kanye or magbigay lang ng collaboration kahit isa si Kanye sa Nike. Magiging magandang news yan sa sneaker community. Isa yan sa mga aabangan ko in the next few months. Abangan ko yung news na yan kay Kanye. Or possibly, bibigay lang ng appreciation si Travis Scott sa idol niya si Kanye West. Especially itong mga huling mga months or weeks, nagkakaroon ng negative image si Kanye sa tao. Aside from Nike news, may mga putok na news this past week regarding other brands, especially with Anta. Nagkakaroon ng bosses yung Anta in the past few months, especially nung nasign nila si Kyrie Irving.
napaganda yung release ng sapatos niya, especially nung trinay nilang gawin na limited yung mga first pairs ni Kyrie. First colorway ng Kyrie dito sa Pilipinas, around 200 pairs lang ata yung nirelease, kaya pinilahan yun dun sa Mega Mall. Isa ako dapat sa pipila doon, kaso may ginagawa ko nun eh. Nung first release ng colorway ni Kyrie, umabot ng yung resale value ng sapatos, 18,000 to 20,000 eh. 3 or 4 weeks ata, nag-release agad ng dalawang colorway yung Anta. So, then after another 2 weeks ata, nag-release na naman ng panibagong colorway eh. Umabot na ng 5 colorways, and then ngayong araw na to, mag-release sila ng panibagong colorway. Pangalan ng colorway is Mother's Day. Ganda yung color blocking niya. Maganda yung sapatos ni Kyrie. Halos lahat ng Anta shoes na maganda yung quality. Punta lang kayo sa Anta stores, may kita nyo yung mga sapatos nila. Napakaganda. Sa tingin nyo, sa dami ng nirelease na colorway ni Kyrie in this past few weeks, hindi ba nakakabawas ng hype yun or nakakabawas ng value ng sapatos? Kasi kung ikukumpara mo yung first release niya sa mga bago niyang release, halos hindi na nalalayo sa SRP price yung resale value niya. Feeling ko mas nilalabasan nila ng maraming colorway kasi relevant si Kyrie, especially na yun na napasok siya sa playoffs with Luka Doncic and Dallas Mavericks. So yeah, feeling ko marketing strategy na maglabas ng colorway habang nakikita pa rin siya sa TV. Let me know kung gagastusan nyo yung sapatos ni Kyrie ng above SRP. And let me know rin kung bumabalik na ba yung hype sa paggamit ng basketball shoes as casual and non-athletic use lang. Isa sa mga pinaka-curious na pinakaabangan kong mga sneaker collaboration announcement this week is yung collaboration ni Skepta with Puma. Kung hindi nyo kalala si Skepta, isa siyang UK drill rap artist. Past few years, meron siyang collaboration or deal with Nike, but in this past few years, nagkaroon siya ng new contract or signature deal with Puma. Magre-release na this year ng unang signature shoe niya, yung all black na no flash, tsaka yung iridescent colorway na flash. Abangan natin yung iridescent colorway kung mag-release dito sa bansa, pero malamang hindi. Abangan natin sa GOAT or sa StockX kung makakakuha tayo ng magandang value sa sapatos na yun. Kung hindi naman tayo makuha, hindi siya loss, pero abangan pa rin natin. Although, in my honest opinion, close siya WRPD runners ng New Balance, pero nakaka-intrigue yung colorway ng iridescent na ginamit niya dun sa sapatos niya. Last news. Putok ngayon ng New Balance. Nagkaroon ng collaboration si Jack Harlow with New Balance. News na to last year pero ngayon lang nagkaroon ng official na announcement na magkakaroon na ng collaboration with New Balance. Sapatos nila yung model na 1906R, which is napakagandang model. Nagkaroon na ng napakaraming colorway releases. Then kung makikita nyo yung photos, napakaganda ng concept niya. Makikita nyo yung art dun sa insole, dun sa body na may flower, pink hits, tsaka dark green midsoles. Napakagandang dark green na outsole, napakaganda. Sobrang cups yun para sa akin. Kung bang araw-araw, tsaka pang forma sa mga napakagandang events, kukunin ko yan. Hopefully mag-release siya dito sa Pilipinas, pero kung di siya mag-release dito, abangan natin siya sa GOAT. Or even sa mga resellers na magpapadala dito sa Pilipinas, tignan natin kung makakuha tayo ng magandang value. Abangan natin yan, Jack Harlow collaboration, 1906R. Napakaganda. Trip nyo pang magkaroon ng info or curious kayo sa mga sneaker news sa iba't ibang brands ng sapatos, let me know. Release tayo ng mga vlog, especially sa mga Nike releases. Mga hype brands, other than Nike, pati Adidas, titingin natin. Pati mga collectibles, silipin natin yan. Check my page out. Kung mga trip kayong sapatos, size 9 collection ko, binibenta ko yan. Nag-resell din ako ng ibang sizes. So, kung may mga trip kayong mga sapatos, let me know. DM nyo lang yung flipcity.ph, DM nyo ako, Carl Singson. Follow on YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Yeah, Kargarot, Carl Singson, flipcity.ph. Follow.